Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Mugs FM with DJ Chini. Isang Pilipina na minsang naniwala sa mga fairy tale. Nakapagtapos ako ng kolehiyo, Chin. BS Ed. Nagkaroon ng magandang trabaho. Okay na ang pamilya ko. Pero mas nangarap ako ng isang mala fairy tale na pag-ibig. Hanggang sa nakilala ko si Jack. Isang Amerikanong nagtatrabaho sa Maynila. He was charming, caring, at alam mo yung sweet talking. Akala ko siya na yung sagot sa mga dasal ko. Noon kasi sabi ko ayoko ng Pinoy. Gusto ko foreigner. Dahil gusto ko magkaroon ng anak na foreigner. Tisoy o Tisay. Hindi ko sinasadya but we fell in love. And before I knew it, pinakasalan niya na ako. Sinama niya ako sa States. Pero yung mundo ko, nag-iba, Chin. Ibang-iba pala siya. Yung taong nakilala ko sa Pilipinas ay ibang tao pala ang meron siya. Ibang klaseng pagkatao sa States. Controlling, demanding, walang respect sa akin. Parang ako isang katulong sa bahay, hindi asawa. Mahilig sumigaw, uutos lang ng maliit na bagay, pasigaw pa. Akala ko yun lang siya. Tinanggap ko. Kasi pinakasalan niya ako. Ang mga araw ko ay puro gawaing bahay. Walang pahinga. Ayaw niya rin akong patrabahuin. Siya lang daw magtatrabaho. Asikasuhin ko lang daw ang pamamahay niya. Wala akong kaibigan. Walang pamilya sa ibang bansa. Siya pa yung nagsabi na hindi ako makakapagtrabaho doon. Dahil hindi pa ako legit na green card holder. Dapat magstay lang daw ako sa bahay. Parang nakakulong sa 4 na sulok ng bahay. Parang katulong. Lumipas sa mga taon, madalas na ako mapag-isa. Wala kaming anak, Chin. Yung dasal ko na magkaroon ng isang tisay o tisoy, hindi nabuo eh. O baka hindi na niya kayang magkaanak pa. Kaya wala akong enjoyment. Walang kalibangan doon. Ang aking mga pangarap nawala din. Yung pagkatao ko sumabay sa pagkawala nito. Parang naging anino ako ng dati kong sarili. Dating malungkutin. Dating nag-iisa. Nung hindi pa ako nakagraduate ng college. Walang kaibigan. Tinatanong ko ang sarili ko noon, bakit ko ba siya pinakasalan? Dahil ba foreigner siya? Napa-oo agad ako. Kahit hindi pa namin lubusang kilala ang isa't isa. Akala ko kasi natupad na ang pangarap ko. Hindi pala. One day, nakita ko ang aking reflection sa salamin. Yung mga mata ko, wala nang sigla. Yung mga ngiti ko, pilit lang. Alam ko, kailangan kong umalis. Kailangan kong hanapin ang aking sarili, Chin. Yung sarili kong mundo. Pero papano? Wala akong sapat na naipon. Binibigyan lang ako ng pera ng husband kong Amerikano kapag groceries. Pambayad sa mga bills. Paano ako makakauwi ng Pinas? Hanggang isang araw, nag-away kami. Halos nabasag lahat ang mga gamit. Napaka-violente pala. Yung mga mata ni Jack, para bang lalamunin niya na ako. Sa laki niyang yun, pwede niya akong i-chop-chop. Yun bang kaya niya na akong patayin? But with determination, I packed my bags and left.
Sabi ko, bahala na, saan ako pupunta. Bahala na kung nasa dayuhang lugar ako. Maghahanap ako ng mapapasak ang trabaho. May passport naman ako. Nakita ko yung mga takot sa mga mata ni Jack. Pero hindi ko pinansin yun. Parang nalungkot din siya na umalis ako. But finally, Chin, nakalaya ako sa mga kamay niya. Kinalimutan kong may asawa akong foreigner. Nagpa-sideline ako, kahit ano-ano na lang. Paghugas ng plato, pagwa-waitress, hanggang may nakilala akong isang Pinoy. Doon muna ako sa pansamantalang nanirahan. Siya si Marie. Nagsimula ako muli. May mga sugat pa ng kahapon. Pero yung puso ko muli nang nagbubukas. Hanggang sa natulungan ako ni Marie na makauwi ng Pinas. Napahiram niya ako ng pera. Dumating ako sa Maynila. Laking pasalamat ko sa kanya. Kahit papano, Chi, nakapagtrabaho din ako. Nag-enjoy din kahit papano sa buhay bilang isang free bird. Nakita ko yung mga kaibigan ko, bagong mga kakwentuhan. Nagtatawanan, nagsasaya. Iba talaga kapag ang katrabaho mo, kapwa Pinoy, magkakaintindihan kayo. Nakapagtrabaho nga ako ulit. Pero yung mga pangarap ko, parang naisip ko, malayong-malayo na. Pero muli pa rin nabubuhay. Sabi ko, ayoko nang mangarap ang magkaasawa ng Amerikano. Pero alam ko, hindi pa ako divorced. Kaya hindi pa pwede ako magpakasal. Pero hindi ko rin sinasabi na makikipagrelasyon ako sa Pinoy. May mga araw na nag-iisa ako. May mga araw na gusto ko nang sumuko. Pero yung mga alaala ko kay Jack, yung worst nightmare ko sa kanya, nagpapaalala sa akin kung gaano din ako kalakas. Malakas pala ako dahil naiwan ko siya. Hindi pala madaling mangarap mag-asawa ng foreigner. Lalo na kung hindi mo pa kilala. Wala kang kasama sa bansa nila. Pero dahil nakauwi na ako ng Pinas, hindi ko pa rin sinabi sa parents ko na nasa Maynila na ako. Nawala na kami ng asawa kong Amerikano. Nag-focus ako sa aking sarili. Nag-review ako, Chin, para makapag-board at makapag-teach na din. Nag-extra ako, turo sa mga klase, sa mga kinder, nag-explore sa Maynila. Hanggang nakilala ko ang mga bagong tao, mga bagong kaibigan na nagpabalik ng mga ngiti ko. Mga ngiting matagal nang nawala nung nag-asawa ako ng foreigner. Sabi ko, ayoko man ng Pinoy, pero who knows, baka nga may nag-aantay pa sa akin. Isang Pinoy na magbibigay ng isang masaya at mas makulay na buhay. Gaya ng sabi ng isang kaibigan ko, the best it's yet to come. May isang babae, Chin, tago natin sa pangalang Leia. Mahilig siya sa arts. Paminsan-minsan nagpipainting at nakita ko yung kanyang mga obra. Napahanga ako. Kinausap ko siya hanggang naging kaibigan ko siya. Madalas tungkol sa arts.
Hanggang tungkol na rin sa buhay at mga pangarap namin. Naging photographer pala siya. Naghihintay din ng mga models para sa isang photoshoot. Tinanong niya pa ako kung interesado ako. Siyempre, pumayag ako. Bata pa naman ako, may itsura din naman ako. Yun nga lang, medyo nalosyang dahil maagang nag-asawa ng Amerikano. At naging miserable. Hindi pala totoo ang lahat ng nakikita mo sa TV or sa social media. Hindi din lahat magiging masaya ang buhay mo sa piling nila. Kumbaga, kung sa Pinas mayaman sila, pero kung sa States pala, beggar, pulubi sila. Struggling to do double jobs. Pero yung nag-model-model ako sa kanya, ang saya nun. Nakita ko yung mga pictures ko sa kanyang lens. Wow, sabi ko para akong artista. Kahit man lang sa mga pictures, maging maganda ako, maging masaya. At doon ko rin nakilala si Marco, isang musikero na nagigitara sa isang banda. Nagja-jam kami, nag-usap-usap tungkol sa musika, sa mga buhay namin. Pero hindi ko sinabi sa kanila ang lahat na may naging asawa akong Amerikano at hindi pa kami divorced. Pero sabi ko, okay na to, Lord. Ang mga bagong kaibigan ko pala ay mga creative souls. Nakaka-inspire sila sa akin. Nakita ko yung mga taong nakaka-relate sa akin din. Kaya parang muling nabuhay yung puso ko. Si Leia, kahit passion niya ang photography, pero nagtatrabaho din pala siya sa isang advertising agency. Gusto niyang mag-quit at mag-focus sa photography. Pero takot siya sa financial stability. Kaya sinabi ko sa kanya na, Leia, you have the talent. You should go for it. Siya naman, nakita niyo yung mga writings ko. Sinabi niya, dapat daw kong mag-post sa social media. Inspiring daw kasi yung mga stories ko. Dapat daw i-share sa iba. Kaya nagsulat na din ako sa inyo. Nag-start ako ng mga blog chin. Nag-post ng mga kwento sa buhay ko, sa love, sa self-discovery, hanggang sa nagkamabutihan kami ni Marco. Pero MU lang. Hindi talaga kami. No commitment. Ayoko nga din, 'di ba, sa Pinoy. Nagkataong may banda sila na nagpe-perform sa mga local gigs. Tinuruan niya akong mga chords sa gitara. Nagja-jam kami sa isang maliit na bar sa poblasyon. Ang saya nun, parang nakalimutan ko yung mga problema ko. Kami-kami lang, nagsasaya, nag-uusap, nagtatawanan. Parang pamilya na nga kami, Chin. Nakita ko ang buhay pala ay hindi lang tungkol sa isang tao, sa isang pangarap, sa isang fairy tale, kundi tungkol sa mga taong nakakapagpatawa at nakakapagpapalala or paalala sa atin ng mga mahalaga sa buhay. Pero Chin, akala ko masaya na. Hindi ko maintindihan ang sarili ko dahil sa 2 years kong namalagi sa Maynila, nakapag-board na din ako. Malapit na akong magtuturo. Pero isang gabing may nangyari sa amin ni Marco. Hindi sinasadya. Hindi kami, pero nagkamabutihan. Walang ligaw ang nangyari. Nalasing, may nangyari. Natatawa akong isipin na akala ko ba ayoko ng Pinoy. Pero dahil lang ba sa kalasingan yun, kaya ako pinatulan si Marco. Or unti-unti bang nai-inlove na ako? Pero sabi ko, hindi. In-open up ko kay Leia. Nagalit si Leia. Umiwas daw ako kay Marco. Hanggang sa napagtanto kong
Sobra-sobra yung concern ni Leia sa akin. Si Leia, isa palang tomboy. At mahal niya na ako. Pero hindi tumigil si Marco nung iniwasan ko siya. Panay buntot ng buntot sa akin saan man ako magpunta. In love na daw siya sa akin. Pero Chin, kahit may puwang siya sa puso ko, pero nung marinig kong mahal ako ni Leia, parang mas gusto ko pang piliin si Leia kaysa sa kanya. Ngayon, gulong-gulong-gulo na ang buhay ko. Gulong-gulong-gulo na ang puso ko. Sino ba sa kanilang dalawa? Hindi ko sila pwedeng i-let go. Sila na ang tinuring kong pamilya. Sila na ang naging buhay ko. Ayokong isa sa kanila'y mawala pa. Pero papaano? Naguguluhan din ako kung ano ba talaga at sino ako. Gusto ko ba ang mga yakap ni Marco? O gustong-gusto kong kasama si Leia? Pareho naman silang nagpapasaya. Please advise me. Pasensya na sa magulo kong sulat. At mahaba. Marami pa sana akong gustong sabihin. Pero next time na lang. Hanggang sa susunod na kabanata. Ang inyong Kamax, lubos na gumagalang. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.